Kaya ito mga kababayan, hinamon ni Atty. Libayan si Atty. Claire. Dahil kung gusto mo ng hustisya, dapat ang basihan mo ay facts at admissible evidence. Hindi hearsay, hindi pa blatter lang, Atty. Claire. Yun yung punto ni Atty. Libayan. Alam nyo etong si Atty. Libayan, kilala lang natin yan, di ba, pagdating sa batas. Napaka-fair talaga niyan. Hindi siya basta-basta kasi nagpapadala sa sa emosyon o sa ingay ng social media. Yung may mga talaga, yung mga reaction niya, video, kung may mga opinion siya, lagi niyang binabase talaga sa tamang proseso at sa batas mismo. Hindi sa haka-haka, hindi sa narinig lamang niya. Kasi parang ang strict niya masyado sa legal side. Pero doon ko na-realize na yun yung mga punto niya. Doon tayo sa facts, doon tayo sa tamang batas. Kaya sa totoo lang, yan ang nagustuhan ko sa kanya kahit hindi siya sumasabay sa uso o sa popular opinion, naninindigan siya sa prinsipyo ng hustisya at sa rule of law. Okay, balik tayo dito kay Atty. Claire Ang problema kasi dito napapakalat siya ng maling impormasyon. At para kay Atty. Libayan, hindi ito patas. Ang masakla pa parang nagiging propaganda na ito, no? Ito kasi ito kasi si Atty. Si Atty. Claire. Parang siya, parang palingkera siya, no? Parang hindi siya abogado. Yun yung pansin ko sa kanya At saka eto si Atty. Claire, parang sinisiraan niya yung justice system ng Pilipinas. Hindi dapat ganoon. Dahil ang justice system ng Pilipinas ay may proseso yan. May batas at may due process na dapat sinusunod. Attorney pa naman siya, di ba? Oo, siguro, hindi to perfecto, no? May mga problema pa din. May mga pagkukulang. Pero hindi ibig sabihin na basta-basta mo na lang itong mamaliitin o sasabihin questionable base lang sa mga blatter o hearsay mo, di ba? Alam to ni Atty. Claire. Ang korte ay hindi nagpapatakbo ng chismisan, di ba? May rules of evidence tayo, may mga testigo, may mga cross-examination, may sworn statement, di ba? Statement, hindi porket may nagsumbong, ito to na agad, di ba? Kaya, pag sinasabi ng iilan dyan na questionable ang justice system ng bansa, base lang sa ganung kababaw na batayan, parang sinisira mo na rin ang tiwala ng publiko sa batas. Alam mo yun, attorney, ang hustisya po ay para sa lahat. At kung may pagkakamali man sa proseso, may paraan para i-apila yan, i-review o reklamo, di ba? Hindi yung dadalhin mo sa social media o sa vlog, di ba? Ang issue, nagagawan mo na ng narrative, di ba? Na parang sirang-sira na talaga ang sistema, di ba? Kahit wala ka namang hawak na matibay na ebidensya. Okay, let's watch this kung paano hinamon ni Atty. Libayan o pinagtatawanan etong isang palengkerang Atty. Claire Castro. Yun naman talaga yung it's my observation. Opinion, ano pa man yan, basta yun yung nakikita ko sa kanya. Okay. Blatter ay isa lang unilateral declaration. Hindi pa nga under oath yung blatter na yan Kadiri talaga kayo. Hindi pa nga under oath yung blatter na yan Tapos ang laki-laki ng bilib nyo sa blatter na yan. Kahit sino pwedeng magpa-blatter. Ako nga pwede ako magpa-blatter kahit hindi totoo Kahit sinong tao pwedeng magpa-blatter kahit hindi totoo Yung mga nagpapablatter nga na nanakawan, ang ninakaw lang sa bahay nila, worth 5,000, ilalagay nila 15,000. Meron pang nagbe-verify. Wala. Because it will be eventually proven in court kapag nag-file ka na ng kaso. Ba't kayo nakakonsentrate sa blatter? Yung blatter, isusulat mo lang yan. It's not even under oath. Oh my goodness. Yun Basta si General Danao yun. The problem here is many people allegedly died due to cardiac arrest. Nakita ko naman na allegedly yun, di ba? Allegedly died due to cardiac arrest. Allegedly yung pagkamatay sa cardiac arrest. Pero hindi na allegedly yung merong ganun. Yung naratibo nyo lang ang tama. Parehong hindi yan napatunayan sa korte. Bakit yung kwento mo ang tama? Hindi ba dapat hearsay din yung sayo? Hearsay din yung sa kanya? At kung walang napatunayan sa korte, it means everyone enjoys the presumption of innocence? Ngayon ang usapan, pero ang evidence niya noong panahon ni FPRRD Siyempre, propaganda Mga fake news peddler na, ano ebidensya? So, mamaya natin pakita kasi nagtatanong yung mga fake news peddler na, ano ebidensya? Ilabas ang ebidensya. Sige nga, patingin nga yung ebidensya mo na questionable ang justice system natin. Questionable, Philippine, justice system or failure of justice system? Ipakita ang ebidensya. So, mga Chris, tuloy natin. Tapusin natin ito sinabi niya. May nga walang blatter The problem here is, and this was recorded under death certificates, but a bullet hole was found in their heads. Okay. Ang problema nga ho dito. Claim yung mga yan. Pare-parehong claim yan. Hindi napatunayan yung mga yan.
napakarami hong namatay na ang death certificate nga nakalagay po cardiac arrest pero may butas po sa ulo mula sa bala. So Yun ang tama yung, kakaiba. so yun ang sinasabi ninyo, failure Tapos alam nila, failure. Sinagot ko na yan eh. Hindi pa naman prescribe yung kaso, pwede pa rin i-file. of our justice system. Ang problema nung panahon na yon na hindi ho talaga maimbestigahan ng maayos kasi pati ho ang piskal tinatakot po ng pulis ng panahon na yun. Ngayon, Oo, yung pala mga kakliri. Siguro, tapos na tayo. Okay na to, okay na ebidensya to. Ebidensya mo, si Rimulya. Alam niya, ginagaya niya kasing style natin dito sa community natin Na parang tapos na. Hindi mo magagaya yon, Attorney Claire Castro. Alam mo kung bakit? Hindi kaya ng mental capacity mo yon. Kasi nga, kinoconflate mo yung mga bagay-bagay. Kaya sinasabi namin na tapos na yung ganon kasi ikaw mismo yung nagbibigay ng ebidensya sa amin in the same video. Yun kadalasan yung mga nangyayari doon kaya tapos na. May mga pag-amin na ginagawa at ikaw mismo yung umaamin. Katulad nung sinabi mo na walang kaso doon sa 17 Qatari detention prisoners. Detainees. Tapos mamaya sasabihin mo may kaso. Illegal assembly. Huli na. Ebidensya na nagsisinungaling ka. Tapos ito ebidensya mo. Si SOG Rimulya, sinabi niya lang na ganun? Joke ka talaga. Wala mga kakliri. Siguro, tapos na tayo. Okay na to, okay na ebidensya to. Oh. Di ba? Nagsasalita na si SOG Paano naging ebidensya? Yung sinasabi ni SOJ, Attorney Claire Castro, tara, punta tayo sa korte, gawin mong ebidensya. Yung sinasabi ni SOJ. Si SOJ mismo ang pumunta doon sa witness stand at sabihin niya, yung hearsay na yan, Attorney Claire. Narinig mo naman yung pagkakasabi niya. Ni wala nga siya personal knowledge dyan sa mga nangyari na yan. Ni hindi nga siya nakaupo noon. Tapos siya yung gagawin mong ebidensya. What happened to the brain? Ay! Ibang klase. Tuwang-tuwa ka pa niyan. Tuwang-tuwa ka pa niyan. Ang ebidensya mo yung hearsay. Hearsay ng isang SOJ na hindi man lang nakaupo nung panahon na yun. Goodness. Siyempre nakita nila yung mga records dito. Nakita nila yung mga records. Yun daw yung ebidensya. Nakita ko yung mga records. Di ba pag ebidensya, di ba patutunayan mo yun? Hindi hearsay, di ba? Tapos ang ebidensya mo si Rimulya. Maliban dyan mga kakliri. Ano Diba ba? nakita din ni General Torre na dinudoktor ang record sa Davao? Wait lang ulitin natin Yung mga mga blatter. Kaya nga maraming natang... Bilib na bilib talaga kayo sa blatter, di ba? Ano bang blatter kasi, Attorney Claire? Paliwanag mo doon sa mga kaklear mo dyan kasi ang labo-labo nyo talaga. I-grant ka natin na mali ang mga records. Paano mo napatunayan na questionable ang justice system doon? Wala din. Wala din. Tapos ngayon, ang ebidensya mo na questionable ang justice system. Allegation o claim na naman ni General Torre. Sige, pagbibigyan kita. Kung sa Davao dinudoktor nila, yung blatter na yan, paano naging ebidensya yan na questionable ang Philippine justice system? Hindi ba questionable lang dyan yung nagsusulat sa blatter? Hindi ba questionable lang dyan yung nagsusulat sa blatter o yung nagbablatter? Hindi ebidensya yan na questionable ang justice system sa Pilipinas? Tak mo talaga. Kasi sinusulat lang yan. No, totoo ito. Kasi kasama lahat yung handwritten entries Since June 2, 2023. Totoo daw. Kasi kasama yung handwritten entries. Okay, wag na tayong pumunta sa korte, Attorney Claire. Ang gawin natin, tingin tayo sa blatter. Uy, may handwritten entries. Totoo yan. First, contain handwritten entries. So, tingnan natin kung ano yung totoo. Indicate... Tingnan natin kung ano yung totoo. Sabi
Oh. That there were entries in the book solely for documentation and would not be reported for actual crimes. As actual crimes. Yan ang literal na half-truth. Torre added that the blotter validated Naiintindihan mo ba yung binabasa mo, Attorney Claire? Ha?